Masasabi ng isang tao ay blessed. So, just one word. Ang topic natin is just one word. Blessed. Okay? So, habang iniintay natin yung sige po, tayo po ay, bago tayo magsimula, let us pray. Aming Amang nasa langit, salamat po sa araw na ito. Hayaan mo po na let this place surround with the walls of fire. Let your Spirit, Lord, saturate the hearts of your people. At lahat ng mga anak mo, Panginoon, mag-enjoy sa pinakamatinding blessing na nagkaroon kami, Panginoon, sa aming buhay. Lord, hayaan mo po na let your Spirit be poured out, Lord, in this place. Let your Spirit, Lord, the Shekinah glory, dalhin kami, Panginoon, sa new level of our faith. Dahil naniniwala, Panginoon, ang mga anak mo na ito, yung gagawin mo sa buhay namin, wala nang tatalo pa, Panginoon, dun sa gagawin mo sa buhay namin. Lord, gamitin mo po ako sa mga kapatid, Panginoon, na narito. Kayo po ang siyang gumawa at kayo po ang mapapurihan, madakila sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po sa moment na ito, Panginoon. Bubuksan mo ang mga spiritual dimension, Panginoon, na yung gifts of the Spirit. And I declare, Father, upon the releasing of your word, there will be healing. There will be miracles. Because your word is supreme. Thank you, Lord. Be glorified in this place. This is my prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So, sa series pa rin po tayo ng The Lord is Our Righteousness. Ang topic po natin is blessed. Sabihin natin, I am blessed. Amen. Ito yung tanong ni DJ kanina, how can you say that a person is blessed? And sinabi nila, ni Kuya Milbert, totoo yun na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos at ino-honor natin yung Word of God. Ngayon, what is the world's view about the blessed person? Okay? Ano ba ang definition nila ng pagiging blessed? Ayan. Nakikita mo sa picture. Ano nakikita na sa picture? Mahirap ba yung tao? Hindi. Mayaman, madaming sasakyan. Dami, oh. Parang hindi niya lahat kailangan yan, oh. Yung iba dyan, talagang parang mapagyabang na lang. And yan ang definition nila ng pagiging blessed. Tanong, ano ang definition mo ng pagiging blessed? Parehas ba nito? Siyempre, hindi. Amen? Hindi tayo parehas niyan. May mas matindi dyan kasi masyadong mababa yan. Mababa ang kayamanan sa lupa compare mo sa pagiging blessed na naiintindihan natin dito sa church. Tayo ang kung dahil ang Diyos ay sumasa iyo, wala nang titindi pa sa buhay na meron ka. I am telling you. Yan, oh. Yan ang kanilang kasiyahan, masyadong mababaw yan. Pero, ngayong, kung mayroon man sa inyo, kung mayroon man sa atin, na ganyan pa ang definition, I am praying, babaguhin ng Diyos kasi masyadong mababa yan. What does Jesus said about true life as opposed to man's wrong view of being blessed? Ating pakinggan kung ano ang definition ng ating Panginoong Yesus, kung ano ang pagiging blessed. Kasi sa Diyos,
mali po yung view ng mundo about sa pagiging blessed. Mali. Tingnan natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na siyang lumikha ng langit at lupa. Luke 12:15. Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Okay? A man's life does not consist in the abundance of his possession. Okay? Nakita natin maling-mali. Sa view ni Jesus, maling-mali ang view ng mundo. Okay? Kasi hindi daw nabubuo lamang ang buhay ng isang tao sa material possession. Sa NLT, yung kanina, NIV. Ngayon, itong NLT version, ang sabi dito, then he said, real life is not measured by how much we own. Ang totoong buhay, yan yung pagiging blessed. Kung itatranslate natin, ang pagiging blessed is not measured by how much we own. Okay? Ang totoong buhay, blessed. Pero ang pagiging blessed ay hindi nasusukat kung ano yung mga bagay na meron ka. Okay? What is real life? Ano ang totoong buhay? Yung pagiging totoong buhay, doon palang blessed ka na eh. Luke 12:20-21. But God said to him, "Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and not rich toward God." Ayan. Marami pong tao, mayaman, abundance of material possession. Grabe. Humihiga sa pera. Pero nakuha nila yun sa mali. Okay? Pero, may sinasabi si Jesus, hindi daw, and is not rich toward God. Hindi sila mayaman sa harapan ng Diyos. Yung material blessing nila, imbis na blessing, ang tawag doon ng Diyos, sumpa. Okay? Tanong, masama bang yumaman? Sa totoo lang, marami po sa atin, papayaman. Okay? Pero hindi sa maling paraan. Sa paraan ng Diyos. Kaya mo bang magtiwala sa paraan ng Diyos? Kung kaya mo magtiwala sa paraan ng Diyos, gagawin ng Diyos, maging ang hindi mo hiningi. Kasi ang tawag doon, wisdom. Ang tawag sa pagtiwala sa paraan ng Diyos, yan yung mga taong wise. Are you wise? You are wise kasi narito kayo ngayon. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Ito ang totoong blessing. Mamaya makikita natin. According to Jesus, real life is being rich toward God. Okay? Ang totoong blessed ay mayaman sa harapan ng Diyos. Mayaman sa paningin ng Diyos. Hindi lamang sa paningin ng tao. Yung iba, sa paningin lang ng tao, para lang may masabi. Para kapag ka nagkaroon ng reunion o mga magkakabatch, ito na lang na-accomplish ko, yun lang, ganun kababaw ang pagiging rich, yung view ng mundo. Pero iba ang view ng Diyos sa pagiging blessed. Okay? Tingnan natin kung nabasa nyo na ang Genesis, di ba? Ang pangako ng Diyos kay Abraham, matindi. Siya ay above all the nations. Ang blessing na meron kay Abraham, na meron din naman sa atin. Ngayon, being wealthy is not wrong. But having the abundance of material possession is not the measurement of being blessed. Okay? Wala pa dun sa point na grabe yung material possession. Hindi pa siya dumadating. Pero yung tao na yon, dahil mayroong salita ng Diyos, ang tawag sa kanya, blessed.
Meron naman, mga tao sa mundo, ang daming material possession, pero ang tawag sa kanila ng Diyos, poor. Okay? Ngayon tayo, wala pa man tayo dun sa tuktukan ng grabing blessing. Ano po? Kasi darating ka dun, ipaparana sa iyo ng Diyos yun. Hindi po pwedeng hindi. Kasi anak ka niya. Okay? So be proud. You are a child of God. Be proud. Let me introduce to you one of the richest and powerful king that ever lived on earth. Itong taong ito, tropa natin ito eh. Kaya lang magkaiba ng panahon. Okay? Itong taong ito, grabing blessing sa material possession, grabing material blessing, pinagpala talaga ito ng Diyos. Tapos, itong taong ito, mayaman din sa harapan ng Diyos. Okay? Both spiritual and natural, physical, mayaman itong taong ito. Kaya nga siya tinaguri ang the richest and powerful king that ever lived on earth. Okay? He is King David. Kilala niyo si David? The one who is called the greatest king of Israel in the Old Testament. Walang walang laban na pinatalo. Nagkakabali-baliktad. Okay? So, bakit ito si David? Tingnan natin ang sikreto ni David. Bakit si David ay laging nagtatagumpay? Bakit si David? Ano ba ang sikreto ni David? Dapat yun din ang sikreto natin. Okay? At yung sikretong yun, ipapahayag sa iyo ng Diyos sa iyong puso. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging handa ka. Okay? Are you ready? Let us hear from him about his view of a blessed person. According to King David, what is life of a man who is blessed? Psalm 1:1. Ito po ang unang chapter ng Psalm. Ang unang sinabi, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Ang tawag ni David sa taong hindi nakikinig sa payo ng masama ay blessed. Okay? Ay paano yung taong nakikinig sa masama? The book of Psalms is known as the Messianic Psalm because it contains prophecies about Jesus. It was also known as the book for worship, intimacy, and the blessedness of the righteous. So, doon sa pagkakasulat ng Psalm, dahil si David ay talagang blessed talaga siya, spiritual and natural, sa lahat ng klase, sa lahat ng area ng buhay niya, talagang nag-uumapaw ang blessing. Ito yung sikreto. Kasi yung Book of Psalm, ito ay naglalaman ng mga propesiya tungkol kay Jesus, ng revelation about Jesus. Kapag ikaw naka-receive ng revelation about Jesus, yan ang pagiging blessed. Tapos, ikaw sumasamba sa Diyos, ang tawag yan, blessed. Ikaw may intimacy, ang tawag dyan ni David ay blessed. Kasi ang Book of Psalm, naglalaman na yan. Okay? Si David, bago yan gumawa ng hakbang, nagtatanong yan kay Lord. Okay? Sumasamba yan sa Diyos. Kaya si Goliath, isang bato lang, ayos na. Problem solved. So, ganun ang grabe ang favor ng Diyos kay David. Kaya kung pera-pera lang, mababaw. Di ba? Dapat, word. And the very first word that we can see in the book of Psalm is blessed. Okay? And now David give us the true description of a blessed person. Ano daw yung
yung description na yon. A blessed man does not delight in evil. Okay? Kaya, wag tayong matuwa kapag halimbawa, naintindihan natin tayo ay by grace, tapos nagkaroon ka ng pagkakamali. Ay, okay lang naman, by grace yan. Okay? Hindi ganun po mag-isip ang by grace. Si David, nung siya'y nakagawa ng kasalanan sa Diyos, nakita niya si Bathsheba, and then nagkaroon siya ng kasalanan sa kanyang puso. Ang ginagawa ni David, hindi niya sinabing, okay lang ito kay Lord, by grace naman. Anong ginawa ni David? Lord, linisin mo po ako sa aking kasalanan. Dapat ganun tayo. Ang tawag doon, bless. Okay po. So, kasi ang sabi doon, a blessed man does not delight in evil. Meron siyang sinabing tatlong bagay. David said, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, does not stand in the way of sinners, does not sit in the seat of mockers. Okay? Mga manunuya. Yung does not walk in the counsel of the wicked, yan po ay available sa Facebook, sa YouTube. Okay? Kaya be aware sa mga pinapanood po natin. Okay? Kasi nado ng counsel of the wicked. Hindi nga, kahit hindi personal, basta nasa cellphone lang nado, makikita mo agad, counsel of the wicked. Nasaan na yan? Ang counsel of the wicked, gagawin kanyang addict. Addict sa computer games. Okay? Huwag mo sasabihin by grace ka. Ba? Ang Diyos, binibigyan tayo ng grace, pero ang grace is available to the humble. Hindi siya available sa mga proud. Amen? Many of the big business people and politicians in our country walks in the counsel of the wicked, stand in the way of sinners, sit in the seat of mockers. That is why they gain more money by evil deeds. Grabe, no? Si Satanas ang dahilan bakit sila nagkaroon ng ganon. At kung si Satanas ang dahilan, mayroon bang magandang plano kay Satanas? Wala. So lahat ng bagay na hindi galing sa Diyos sa buhay mo, itaktak mo na. Kasi yun ang tunay na bless. Amen? Dadaling ka ng Diyos sa new level of your spiritual life. Okay? Yun ang babasa mo sa Book of Acts, mangyayari yun sa buhay mo. Yun ang plano sa atin ng Diyos. Ang tawag sa kanila, blessed. So these people who gain wealth by evil deeds are not blessed, maliwanag. Kasi hindi galing kay Lord. Galing sa masama. Wala namang ibang pinanggalingan ng masama, kundi galing kay Satanas. Okay? Walang masama na galing sa Diyos. Lahat yan ay para sa ikabubuti natin. Because the Bible said, the blessed ones are those who avoids the counsel of the wicked, the way of sinners, and the seat of mockers. David started with what the blessed man hates. But what about his delights? Okay? Ang bless, meron siyang kinapuputan. Okay? Baka yung kinapuputan mo sa leader mo. Mali yun. Ang kinapuputan ng isang taong blessed ay yung masama, yung kasalanan. Okay? Mamaya sabihin ko sa inyo, bakit inuna ni David yung kanyang kinapuputan doon sa yung kanyang yung ginugusto ng isang taong blessed? Bakit kaya yun? Bakit gano'n ang pagkakasulat? Ano po? Bakit gano'n ang pagkakasulat? The blessed man's delight is the word of God. Ito yung grabe. Dito si David naglalaway.
sa salita ng Diyos. Ito ang kanyang buhay. Ang Word of God, ang buhay ni David. Ikaw, anong buhay mo? Psalm 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Ang meditation ni David sa salita ng Diyos, dahil itong salita ng Diyos kay David, ito ay kanyang buhay. Ito ay binubulay-bulay niya araw at gabi. Okay? Ganon dapat ang blessed. Ngayon, bakit inuna ni David yung blessed is the man, yung kinapupuotan, dapat kinapupuotan ng isang taong blessed? Bakit inuna? Ano kung bakit? Kasi ang taong yon hindi makakapag-meditate ng Word of God nang nadung ka sa counsel of the wicked. Kailangan mawala ka doon. Hindi ka makakapag-meditate ng Word of God. Bakit ang mga Christian di nakapag-meditate ng Word of God? Kasi nasa counsel of the wicked. Kailangan matanggal ka muna. Kaya yun ang inuna ni David. Yun ang pinasulat ng Diyos, inspired by the Holy Spirit, kasi ito ang makakahadlang sa'yo. Amen. So, sino ang hindi makikinig sa counsel ng wicked? Sino ang hindi tatayo sa daan ng mga makasalanan? Sino ang hindi uupo sa mga manlilibak, kasama ng mga manlilibak? Ano yung mga manlilibak? Ito yung hihiyain niya yung tao. Ang tao din manlilibak. Vice ganda, manlilibak. Hihiyain niya, tapos tatawa naman yung mga tao. Ginagawang fools, ginagawang bobo yung mga tao. Okay? Dahil sa kanyang panlilibak. Pero mo, natawa yung mga tao dahil doon sa maling paraan. Naging kasiyahan nila yun. So, hindi dapat ganun. Okay? The Hebrew word for delight here is, anong basa? ang basa po dyan, kaipets. Which means pleasure, desire, giving high value. Pagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa Word of God. Sino sa inyong mayroong gustong-gustong puntahan lugar? Yung pinapangarap mo talagang puntahan lugar. Para lang i-describe natin itong kaipets, yung ibig sabihin ng pleasure, desire, giving high value. Ito yung pag mayroon kang gustong-gustong puntahan lugar, di ba, kinabukasan, madaling araw, lalakad ka. Dahil, naiisip mo pa lang, gabi pa lang, yung gagawin mo doon, ano nangyayari? Dahil sa sobrang excitement, hindi ka matulog. Okay? Kasi, yun ang kasiyahan mo. Okay? Mababaw na explanation lang. Ano po? Ganon din dapat ang ating kasiyahan pagdating sa Word of God. Lagi kang excited. Pagkagising mo pala ng umaga, nasan yung Bible ko? Baka may sinasabi sa akin si Lord. At hindi pala baka, talagang may sasabihin. Okay? Hindi baka. Si Lord is always, siya ay gustong laging nagsasalita sa atin. Kasi, bakit siya gustong laging nagsasalita sa atin? Kasi ang laki ng pangako sa atin ng Diyos. Gusto na yun matupad. Okay? Gusto ng Diyos matupad, mangyari ang kanyang mga pangako. At siyempre, para mangyari yun, kailangan mo ng instruction. Kailangan mo ng word. Okay? The blessed man's desire, pleasure, and what he value is the Word of God. Is the Word of the Lord. Yan ang totoong blessed. Ang kanyang desire ay ang Word of God. Psalm 119, verse 4-7. For I delight in your commands, because I love them. Hindi mo i-desire ang Word of God kung hindi mo mahal yan. Okay?
Naniniwala ako, kapag ang isang tao na born again, may pag-ibig yan sa Word of God. Hindi pa pwedeng wala. Kasi on the first place, kaya ang isang tao pinanganak sa Espiritu dahil sa salita. Imposibleng hindi mo yun mahal. Maaring napupunta ka lang dun sa yung sinabi na David, yung nakikinig ka sa payo. Kaya dapat tinitigilan talaga yun. Okay? Hindi ako naniniwalang walang pag-ibig tayo sa Word of God. Meron. May nakakahadlang lang. Okay? Kaya tama po yung sinasabi ng mga cell leader, mag-journal kayo. Tama ba yun? Mag-journal tayo. Magbabad tayo sa presence ng Diyos. Magpapuno tayo sa Diyos. Ano ang ipupuno sa'yo ng Diyos? Salita niya. Yung pa yung iniiwasan natin. Gusto mong mapuno ka ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos at ang Diyos, hindi pwede yung magkahiwalay. Iisa yan. Ang Diyos ay salita. Ang salita ay Diyos. Okay? So the word of the Lord has its final say about who is blessed. Nakita natin sa writings ni David. Si David, ginawa lang yung instrumento ng Diyos. Pero ang Diyos talaga nagsasabi nun. Kaya ang Book of Psalm na nagsasabi about sa pagiging blessed, yun ang final say. Kasi ang Diyos ang nagsasabi nun. It says that He is the one whose desire is the Word of God. So the question is, who among us that same desire of the blessed man? Sino sa atin ang may kaparehas na desire kay David? Si David ay blessed man. Dapat parehas din tayo ng desire. Kagaya ng desire ni David, ang Word of God. How does a blessed man takes pleasure in the Word of God? Okay? Psalm 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. May gumagawa na po nitong pagjo-journal. May bagong ngayon, trending. Day and night, nagjo-journal. Hindi lang pito ang kanilang journal. 14. Day and night. Pasulong, Yan ang pagiging blessed. So, nakukuha ninyo? Hindi po yan material possession. Hindi ganyan ang definition ng Diyos. Naalala ko lang, parang si Lord nangusap sa akin nung kagabi. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Dahil sa lupa, mayroong naninira. Sisirahin niyang kayamanan mo. Ang sabi ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ang tanong, paano yun? Lord, paano yun? Paano mag-impok ng kayamanan sa langit? At ang sabi pa doon, sapagkat sa langit ay walang naninira. Wala rin magnanakaw. Kaya ang kayamanan mo talagang secured. Okay? Paano yun? Si Lord na ibe-bless tayo ng salita. Si Lord ay gustong-gustong laging magsalita sa atin. Kasi ang blessing nasa salita. Kapag na-take mo yung salita sa iyong puso, and then, iyon ay lagi mo maiisip, okay? Aawitan mo ang Diyos dahil sa tindi ng sinasabi sa'yo, okay? Doon, laging yun ang maglalaro sa isip mo. Yung Word of God. Kaya wala nang panahon pa yung sa mga problemang, paano kaya ito masusolusyonan? Si Lord, binibigyan ka ng solusyon through His Word. Okay? So, paano mag-impok ng kayamanan sa langit? Pera ba ang ilalagay mo sa Magbibigay ka, kailangan mo maglagay ng pera doon. Ang pera doon, basura doon sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Ito
paano mag-impok ng kayamanan sa langit? Salitain mo ang salita ng Diyos. Yun ang ino-honor kasi ng Diyos. When you declare the Word of God, kasi ang gusto ng Diyos, yung salita niya mangyayari sa buhay mo. And when you speak that word, doon ka nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Amen. David said that a blessed man meditates in the law of the Lord day and night. When Joshua was about to possess the promised land, the Lord gave him the utmost important instruction. Yung pinakamahalagang instruction. Okay? Yung po ang binigay kay Joshua. Kukunin nila Joshua ang promised land na kung sa sitwasyon ng pantao o utak pantao ka, aatras ka kasi malalaki ang kanilang kalaban. Sabi nga nung mga naduwag, dahil hindi sila nag-meditate ng word, para tayo mga tipaklong. Okay? Samantalang ang Diyos nasa kanila, may lalakas pa ba sa Diyos? May tataas pa ba sa Diyos? Okay? Ito yung pinakamatinding instruction ng Diyos kila Joshua. Na nag-benefits lang ay si Caleb at saka si Joshua. At yung mga nakinig kay Joshua, syempre, nag-benefits din nun. Sabi ng Lord kay Joshua, Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Okay? Nakita niyo po yung naka-highlight? Hindi daw dapat magde-depart sa iyong mouth. Speak the word. Yung i-speak mo na word, ay dapat yun nasa heart. Okay? Kaya sinabi, may pagmamahal sa salita. Okay? Pagka minahal mo yung salita, i-speak mo yun. Hindi po pwedeng hindi. Diba? Pagka may bagay ka na-accomplish, grabe, tuwan-tuwa ka, ini-speak mo. Yung word, ganun din. Pagka ang word nasa heart mo, hindi po, dahil matindi yung pag-ibig, lahat naman na nasa heart, kaya yan nasa heart kasi mahal mo. Kaya nasa heart mo, ang isang bagay, kasi mahal mo. Okay? Kaya ang susunod na magiging hakbang, sasalitain mo ngayon. I love you, Lord. Yeah. More. The Hebrew word meditate is haga, which means to mutter, to speak. Okay? Kaya ang pag-meditate, hindi yan paisip. Baka mahirapan ka lang. Sumakit lang utak mo. I-speak mo. Speak the word of God. That is why the Lord told Joshua, "This book of the law shall not depart from your mouth, as it is in your heart." Shall not depart from your mouth, because from our hearts, we meditate by speaking. We meditate by speaking. As the Lord always speaks His own words, we as His children should also speak His own words. Noong mga nakaraang linggo, ang topic natin ay, naalala ko na, dahil tayo ay yung about sa pagiging anak ng Diyos. Kung ano yung Diyos, kung ano yung Diyos, ganoon din yung ginagawa ng anak ng Diyos. Ang Diyos, bine-bless niya ang kanyang mga anak through the word. Ang kanyang mga anak, nagke-create tayo ng blessing by
speaking. Grabe, no? Ang Diyos, creator. Kapag ka ang Word of God nasa heart, ang trabaho ng Word na yan, mag-create. Ang Word na nasa heart mo, creative Word. Kung ano yan, Diyos, ganun ka din. Okay? Ang ano natin is, ang difference lang, tayo ay mananamba sa Diyos. Kasi, Most High yan eh. Walang katulad yan. Ang maganda sa Diyos, ginawa niya tayong anak. Amen? We cannot separate mouth and heart. For Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? Ang sabi diyan, abundance. Tignan niyo yung salitang abundance. Kaya ang sabi ng Diyos kay Joshua, meditate day and night until it becomes abundance. Yung salita ng Diyos, babasahin natin yon. And then kapag sa kababasa mo, grabe yung puso mo natutuwa. At kapag natuwa ang puso mo, yung pag-i-speak, effortless yan talaga magsasalita yan. Kasi umaapaw na sa heart mo yung salita. Okay? Kaya yan, ang word pinasulat para mabasa. Okay? At kapag binasa mo, in that way, pinupuno ng Diyos ang iyong puso. Si Lord, hindi siya nagbibigay ng word na hindi nag-uumapaw. Kahit isang salita lang yan, mag-uumapaw yan. Yan ang matindi sa word. Just one word. Just one touch. Ano yung kanta kanina? Psalm 19 verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Sinabi diyan, meditation of my heart, be acceptable in your sight. Yan ang sinabi ni David. Ano yung be acceptable in your sight? Yung word na i-release ni David by his mouth, ang acceptable doon, yung galing sa Diyos. Ano po? Yung word na galing, hindi word na galing sa kaibigan mo. Okay? Kaya dapat talaga, grabing pagpapahalaga talaga sa Word of God. Yan po. So, we meditate the Word of God to keep our spirit, soul, and body aligned to the will of the Lord. We meditate the Word of God to keep our spirit. Okay, tayo po ay spirit, soul, and body. Okay? Ang tinatamad, katawan. Ang espiritu na born again, hindi yan natatamad. Okay? Ang nagiging hadlang dyan sa tatlo, spirit, soul, and body, ay ang soul. Kasi nakukurap siya ng mga salita na galing sa mundo. Nakukurap yan. Kaya, mag-ingat talaga tayo na kung ano yung iniisip natin. Okay? So, ang ating katawan, dapat i-disciple ng spirit. Kaya ang spirit, ang kumakain ng word, hindi ang katawan. Tingnan po ha. Ang kumakain ng word, ikaw, yung espiritu na nakalagay sa katawan. Yan ang kumakain ng word. At kapag ang espiritu mo lumalakas, ang katawan mo magsasubmit sa spirit. Okay? So, ang window sa pag-receive ng word ay soul. Okay? Then, napupunta yan sa spirit. Pag lakas ng spirit, ang katawan, walang magagawa. Okay? Bakit ang Christian, alipin ng kanilang sariling katawan? Bakit may mga Kristiyanong alipin ng sarili nilang katawan? Kasi, hindi nagme-meditate. Ang kailangan natin, mag-meditate. May tono pa, no? So,
what will happen when our spirit, soul, and body becomes aligned together with the Word of God? Anong mangyayari? Humanda kayo sa mangyayari. The blessed man manifest what he meditate. Yan. Naniniwala ba kayo na i-bless tayo ng Diyos in spirit? We are blessed, according sa Ephesians 1, we are blessed with every kind of spiritual blessing. Every kind of spiritual blessing. Ang mga bagay sa natural, nanggaling yan sa spiritual. Walang nalikha nang hindi nanggaling sa hindi nakikita. Mayroong spiritual reality, mayroong physical reality. Okay? Through the Word of God, kinukuha natin, tinatayuan natin yung spiritual reality na meron tayo. And kapag yung Word of God nasa spirit mo, ang mangyayari nun, magmamanifest yun by speaking. Sabi sa Psalms 1 verse 3, ang sabi ni Haring David, he shall be, pag daw nagme-meditate ka na, yan, pagka nagme-meditate na ang isang Christian, anong magiging katulad mo? Ikaw ay magiging kagaya ng isang puno na nakatanim, okay, sa gilid ng river, okay, streams of water, sa gilid ng river, hindi matutuyo yung halaman na yun. Ikaw din parang magiging halaman, okay, na nakatanim sa agos ng tubig, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither. Hindi matutuyo ang mga dahon. Pagka natuyo ang mga dahon, hindi na mamumunga. Kasi ang bunga ay nasa mga sanga na may mga dahon. Okay? So tayo, hindi tayo matutuyo. Ibig sabihin niya, kung i-apply natin sa mga pangyayari sa buhay-buhay natin, hindi ka madi-discourage sa mga problema. Hindi ka magugulat na lang, ba't nangyayari to? Di ba? Mangyayari talaga yan. Pero kahit mangyari ang mga bagay na hindi mo inaasahan, hindi ka pa rin malalanta kasi ikaw ay nakikinabang sa salita ng Diyos. Hindi ka malalanta. Okay? And whatever he does, ito ang malupit, ang mangyayari, magpa-prosper. Kasi may instruction na galing sa Diyos. Pag instruction ng Diyos, pag nagbigay sa'yo ng instruction, ito ay good as done. All you have to do is to stand doon sa instruction na yon. Huwag kang makulit. Yun na yun eh. So, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Ganyan ang mga nagme-meditate ng Word of God. Hindi ka makukulangan sa supply. Think about the tree that is planted on streams of water. It shall not want anything because it is abundantly supplied. Okay? Wala ka nang hahanapin pa. Nasa Diyos lahat. Kaya, sabi ni David sa Psalms 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Kasi, pag sa Diyos ka ba naman umasa, wala nang pagkukulang pag si Lord lahat. May creator ka, pati creation meron ka. Amen? That streams of river of water is the Word of God. And the Holy Spirit, yan. Kung nasaan ang salita ng Diyos, naroon ang Espiritu ng Diyos. Nung na-create ng Diyos ang mundo, si Holy Spirit naghihintay. Sige Lord, sige Father, sabihin mo, gagawin ko yan. Kung nasaan ang salita, kung nasaan ang pagdideklara ng salita, may Espiritong gumagawa. Gawa ng Diyos. Okay? Kaya nung mga, naalala ko yung mga Egyptians, nung sila sumunod para pabalikin sa Egypt yung mga alipin nila, yung mga Israelites. Inalipin kasi yung mga Israelites. Nung makita nila yung tindi ng ginagawa ng Diyos,
Kasi si Moses nakikinig sa instruction. Ang sabi ng Diyos, ituro mo yung tungkod, and then nahati ang dagat. Nakikinig sa instruction si Moses. Dapat tayo ganun din. Tapos, nung gawin ni Moses ang instruction, nagsabi sa yung mga Egyptian, na pagtanto nila sa kanilang mga sarili, umalis na tayo. Hindi na ito tao, Diyos na ito. Gawa na ito ng Diyos. Huli na lahat. Patay silang lahat. Okay? So, ganyan. Kapag ka tayo ay nabubuhay talaga sa salita ng Diyos. Think about the creative power of God that is working every time we meditate His own word. God Himself is backing up His own word to fulfill them one by one. Okay? Ang Diyos mismo, through the Holy Spirit. Nakaback up ang Holy Spirit every time na may sasabihin ka, salita ng Diyos, may i-declare ka. Okay? Kaya kapag may sakit ka, i-declare mo ang salita ng Diyos, by His stripes, I am healed. Yan. Wala nang tataas pa sa salita ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsasabi niyan. One of the goals of the scripture meditation is for us to have one mind with God. Okay? Ang iniisip kasi ng iba, maaaring hindi ko alam kung tama ito, parang ang iniisip nila ganito, sige nga, makapag-meditate na nga para matingnan ko nga kung mabibless ako ni Lord pagka ako nag-meditate. Wag ganon. Ang tama po, dapat isa kayo ng utak ng Diyos. Pag mag-meditate ka, ang hinahabol mo, ano ba ang utak ng Diyos? And when you become, you are one with the mind of God, para kang si Jesus, pag may alon paparating, anong ginagawa? Nababahala ba? Hindi. Natutulog pa nga, pero problema na, lulubog na sila. Lord, lulubog na kami. Ano ba naman kayo? Hina ng panampalataya nyo. Alimata si Lord, punong-puno ng salita. Ang nagsasalita, yung Word of God mismo. Anong ginagawa? Nag-i-speak. Ang operation ng Kingdom of God ay speaking. Kaya huwag niyong mamaliitin ang pagdideklara. It doesn't make sense if we say amen. Yan, ito. It doesn't make sense if we say amen in prayers and to the word that we hear if at the end we refuse to have one mind with God. Okay? Amen ka ng amen. Pero sa bandang huli, iiwan mo rin pala sa leader mo. Okay? Huwag ganun. Sino ba ang nag-utos sa atin na tayo ay mag-make disciples? Yan ba ay gawa-gawa lang natin sa church? Hindi. Tayo ay submissive sa will ng Diyos. Kaya tayo may mga disciple. Kaya tayo nagdi-disciple. Yan. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganun. Huwag ganun. We refuse to have one mind with God. Yun ang pinaka-malalang desisyon na gagawin mo. Lord, gusto ko ma-bless, pero ayaw ko ng utak na meron ka. Sobra na. Dapat pasulong. Because to say amen is to agree with Him and His Word. Ibig sabihin, one mind. Iisa ng utak. Lord, sinabi mo, I am blessed. Then, I am blessed. Mag-speak ka sa sitwasyon mo. Okay? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Huwag ka nang magaganon. Totoo yan, si Lord na nagsasabi. So, because the blessed man think like God and speak like God, he remains strong, for he does not wither. Hindi siya natutuyo.
Pumunta ka sa advice ng mundo, sigurado ko, wala pa isang linggo, tuyo ka na. Lobat ka na naman. Okay? Sa mga nagme-meditate, hindi yan natutuyo. Kasi kay Lord lang nakikinig. Amen? He shows fruits in seasons, and whatever He does, prosper. Okay? Naalala niyo yung buto na natanim sa apat na klase ng lupa. Yung sa daanan, sa batuhan, sa dawagan. Pero isa lang doon, yung nakinabang sa salita. Okay? Ang nag-prosper, yung nanatili ang salita sa kanyang puso at sa kanyang bibig. Okay? Sila ay nakinabang sa pagpapala ng Diyos. Okay? Ang Word of God, hindi yan nauubos. Ang salapi nauubos. Pero ang pagpapala ng salita ng Diyos, hindi lilipas. Habang buhay, diyan ka nakikinabang. Okay? Tumitibok-tibok na ba ang puso mo para sa salita ng Diyos? Mamaya, babasahin mo na yan. Day and night. Day and night. Night and day. Joshua 1:8, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. May good success, may bad success. Ano yung bad success? Nagkaroon ka ng lahat ng bagay, nagkaroon ka ng lahat ng bagay nang wala ang Lord sa buhay mo. Wala yung Word sa buhay mo. Okay? Ipapahama ka ng anumang bagay nang hindi back up ng Word of God. Kaya dapat talaga may Word. Okay? Ang salita ng Diyos ay ang ating world. Yan ang ating mundo. Okay? Meditation translates God's Word into lifestyle. Kung ano yung meditate mo, ikaw ay, yun ang magiging ikaw. Kung anong meditate mo, yun ang magiging ikaw. Ikaw mismo yun. Kung ano yung word, ikaw yun. Saka ka meditate. Si Lord ay concerned sa iyong kung sino ikaw. Hindi niya inuna ang material wealth. Okay? Ang inuuna ng Diyos, ikaw. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Yung resulta, yung galawan mo, ay resulta lamang kung sino ka. Paano binibuild up yung identity natin, paano binibuild up ng Diyos sa buhay natin? By meditating the Word. Kasi imposibleng magawa mo ang isang bagay na hindi ikaw. Pagka yung Word naging ikaw, basic, madali na lang lahat. Okay? Pagka yung Word, pag tinanggap mo na yung Word, hindi mahirap ang process dito sa church. Hindi mahirap. Kasi tinanggap mo, ikaw ay gagamitin ni Lord. Okay? Ang inuuna ni Lord, yung identity mo. At yung gawa ng Diyos na yon, yung proseso na yon, tinataas ka ng Diyos. Kapag ka ikaw ay kumakain ng salita, in that way, ikaw ay tinataas ng Diyos. Hindi ito sa iyong kalugihan. Ito ay sa iyong kapakinabangan. Gusto ng Diyos makinabang ka sa salita. Pero laging una, ikaw. Okay? God knows that we cannot make His Word a lifestyle not unless we become His Word.
Amen. We cannot live what we are not because we live by who we are. Mabubuhay lang tayo kung sino tayo. Or else, magiging hypocrite ka. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ang gusto ng Diyos, totoong buhay. Okay? Ang gusto ng Diyos, totoong buhay. Hindi ka pinagawa, gawin mo to para maging righteous ka. Ang ginawa ng Diyos, ginawa ka mo ng righteous and then tsaka tayo pinasunod. Okay? Kaya, ang Old Covenant ay pinaltan ng New Covenant. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, maging ikaw muna bago mo magawa yung bagay na yan. Kaya, magagawa na natin kapag ka yung salita, naging ikaw na yon. Okay? Magagawa ba? Amen. Kasi, not unless kung ang Word of God ay mahina. Mahina ba ang Word of God? Hindi. Okay? So, it's about the Word of God. It's about the Word of God. Kung ano ang nature ng Word, yun ang lalabas sa buhay mo. Wala kang makikita ang sarili mo doon. Word of God yun. Pinapalitan ng Word of God yung mga mali sa buhay natin. At kapag ka napalitan na yun, walang satanas ang pwedeng bumangga sa iyo. Amen? God knows that we cannot live His Word not unless we become His Word. Kaya si Lord concern sa atin at nagsasalita lagi ng mga salita niya. Okay? To become His Word, it must be the meditation of our heart and mouth because we become what we meditate. We become what we meditate. Okay? Kaya kung anong nasa utak mo, yun ang mangyayari sa buong araw mo. Kung puro problema, magiging problemado ka talaga. Pero kung salita ng Diyos ang naglalaro sa isip mo, okay? Walang salita ng mundo ang makaka-penetrate sa'yo. Kasi ang nagpe-penetrate talaga sa Christian, salita ng mundo. Ang sumisira ng buhay ng Christian, yung word na galing sa mundo, na hindi galing sa Diyos. Okay? Ang nagpapatatag sa atin, salita ng Diyos. Kaya i-meditate talaga natin yan. And by becoming His Word, yan, we will surely obey everything that we become by meditating His Word. Let us see how David prospered among the soldiers in Israel. Yan, ito yung isang mga sikreto ni David. Bakit siya naging prosperous na sundalo ng Diyos higit sa lahat ng soldiers of Israel. Yan. Sabi din sa Bible, we are more than conqueror. Amen? Wala tayong laban na maipapatalo being a soldier of God. 1 Samuel 18 verse 14, in everything he did, he had great success. Grabe, ano? Great success. Hindi lang basta success. Hindi lang basta good success. Great success. Because the Lord was with him. Okay? When Saul saw how successful he was afraid of him. Grabe. Yung pagiging blessed natin at pagka ikaw nagiging successful, may ilang mga tao na parang kagaya ng mga Egyptian, natatakot sa kanila.
Dahil sumasayo ang Diyos. Okay? Kaya ang gagawin, magsasabit na lang sila. David's secret to his good success. Ito yung sikreto ni David. Psalm 119 verse 97. Pwede po bang kayong bumasa? Yan. Nagpapakita na mahal ni David ang salita ng Diyos ay minemeditate niya yon araw at gabi. Paano ang pagpapakita na mahal mo ang salita ng Diyos? Hindi sinabi once a week. Hindi sinabi once a month. Okay? Ang sinabi, meditation all the day. Okay? Ang pagpapakita na minamahal mo talaga ang Word, tinuturing mo ito as your treasure. Okay? Ang tawag sa iyo ng Diyos, ikaw ang blessed. Ito ang tumatakbo sa utak mo. Yung kapamaraanan ng Diyos. Okay? Maling sabihin na, nagtitiwala naman ako kay Lord. Anong alam mo sa Word? Yung ba'y pagpapakita na nagtitiwala ka sa Diyos? Ang totoong nagtitiwala sa Diyos, may karga ng salita niya. Ang totoong naniniwala sa Diyos, ang salita niya nasa puso. Okay? Huwag mong sabihin na, pag dumating ang problema, bahala si Lord, tiwala lang. Wala kang alam sa Word. Paano mo nasabing titiwala ka sa Kanya? Dapat may Word. Ipakita mo sa akin ang Word and then, diyan mo masasabing talaga may tiwala ka sa Diyos. Anong pinangahawakan mo sa salita ng Diyos? Mga kapatid, ang blessing ay hindi nanggagaling sa physical or natural or physical realm. Ang blessing nanggagaling sa spiritual realm. Kaya, ang blessing na meron tayo, di hamak na mas mataas sa blessing na meron ang mga bilyonaryo ng mundong ito. Okay? Ang Word, ang dahilan bakit tayo tinawag na bless. Kaya wag mong kakalimutan yan. Alalahanin mo yan. Okay? Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, meditate my Word day and night. Okay? Ito ang instruction ng Diyos. Okay po. Amen. So, yun po yung mensahe ng Diyos na gusto na, kasi dadalhin tayo ni Lord sa next level. At kapag ka dinala ka sa next level, mamumunga ka, sabi ni David, mamumunga ka. At pag namunga ka, mangyayari na yung 2 service sa isang linggo. Araw at gabi. Amen? Ito po huwag niyo po problemahin kung paano dumami. Ang unahin mo salita ng Diyos. Si Lord ang bahala. Okay? Pagka inuna mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang magdadala ng mga anak ng Diyos dito. Okay? Siyempre, gusto natin madami. Family tayo dito eh. Okay? At saka sinabi ni Lord, sinabi ni Jesus, mayroon pa akong mga tupa na wala pa dito. Dadalhin yun ng Diyos dito. As you meditate His Word. Meditate His Word. Amen? So, yung mga worship team, tayo ay aawit sa Diyos. Amen? Excited na ba kayong magpuri sa ginawa ng Diyos sa puso ninyo? Amen. Before we sing this song,
Itong awitin natin is Take God at His Word. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung anong trato mo sa Diyos, ganun ang trato mo sa salita ng Diyos. Kung paano mo tinatrato ang Word of God, ganun ang trato mo sa Diyos. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang Diyos at saka ang Kanyang salita. Hindi ho pwedeng magbago ang tingin mo, iba sa Diyos, iba sa Kanyang salita. Amen? For example, gusto ba natin na ang Diyos mismo makaharap natin in appearance, gaya sa Old Testament, in appearance of a man, right? Kung ang Diyos nagpakita sa iyo at kinakausap ka, maiinip ka ba? Of course not. Pero ang Diyos, hindi nga natin nahahawakan ngayon at hindi natin nakikita, pero napaka-tangible ng Kanyang word when it comes to physical dahil meron tayong libro. And then, ang salita ng Diyos naririnig natin. Now, kung meron nagsasalita rito ng Word of God, maiinip ka ba? You cannot separate God and His Word. At hindi mo pwedeng iba ang trato mo sa Diyos, iba ang trato mo sa salita ng Diyos. Maraming Kristiyano hindi alam yan. Okay? Pag sinabi mong devotion, journal, they hate that. Right? But I believe I'm talking to the people who love the Word of the Lord. Amen? Do you love the Word of the Lord? Therefore, ganito, kung anong tiwala mo sa Diyos, ganun din sa Kanyang salita. Dahil ang Diyos, para magtiwala ka sa Kanya, ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita at tatanggapin mo ang Kanyang salita dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Amen? Yun ang pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga ni Gary kanina, hindi mo pwedeng sabihin na nagtitiwala ka pero ayaw mo magbasa. Right? Sasabihin mo may tiwala ka sa Diyos pero ayaw mo ng salita ng Diyos. You don't like to read the Bible. You don't like to write down the word of the Lord in your journal. Okay? Now, who among us really believe in the Lord? Then believe in His word. Who among us trust in the Lord? Then trust in His word. Amen? And today, we will take God at His word. Let us all stand. Let's sing this song. Amen. So let us take God at His word. Let's sing. Your word is a lamp unto my feet. Man. Your way is the only way for me. It's a narrow road that leads to life, but I wanna be on it. Man. It's a narrow road, but the mercy is wide, 'cause you're good and you promised. Come on! I'll take you at your word. If you said it, I'll believe it. I've seen how good it works. If you started, you complete it. I'll take you at your word. You spoke and the chaos fell in line. And I know, 'cause I've seen it in my life. It's a narrow road that leads to life, but I wanna be on it. Man. Oh, it's a narrow road that's out is high. It's part of the water. I'll take you at your word. If you said it, I'll believe it. I've seen how good it works. If you started, you complete it. I'll take you at your word. If you said it, I'll believe it. I've seen how good it works. If you started, you complete it. I'll take you at your word. Sing, you said your love will never give up. You said your grace is always enough. You said your heart will never forget or forsake me. Come on. You said I'm saved. You call me yours.
You said my future's full of your hope. You never fail, so I know that you never fail me. Come on, let's sing that again. You said your love will never give up. You said your grace is always enough. You said your heart never forget or forsake me. You said I'm saved. You said I'm saved. You call me yours. You said my future's full of your hope. You never fail, so I know that you never fail me. I'll take you at your word. Come on, church. If you said it, I'll believe it. I've seen how good it works. If you started, you'll complete it. I'll take you at your word. If you said it, I'll believe it. I've seen how good it works. You started, you complete it. I'll take you at your word. If you said it, you believe it. I've seen how good it works. You started, you complete it. I'll take you at your word. You started, you complete it. I've seen how good it works. You started, you complete it. I'll take you at your word. Gonna take at your word. Sing, you said. You said your love will never give up. You said your grace is always enough. You said your heart would never forget or forsake me. You said I'm saved. You call me yours. You said my future's full of your hope. You never fail, so I know that you never fail. Come on, let's sing that again. You said your love will never give up. You said your grace is always enough. You said your heart would never forget or forsake me. You said I'm saved. You said I'm saved. You call me yours. You said my future's full of your hope. You never fail, so I know that you never fail me. I'll take you at your word. If you said it, I'll believe it. I've seen how good It works. If You started, you complete it. I'll take You at your word. If you said it, I'll believe it. I've seen how good it works. You started, you complete it. I take you at your word. You said it, I'll believe it. I'm seeing how good it works. You started, you complete it. I'll take you at your word. Praise God. Okay. Every Sunday po, dinadala po namin ng mga leaders ang aming mga journal. At kahit po akong pastor, ay nagpapacheck po ako ng journal sa kanila. Okay? So, ika nga ay from the leader to the congregation. Ngayon, this is my journal. I'm reading 1 chapter a day. Okay? Before, nagkaroon tayo ng 90 days challenge. In the past, 10 chapters a day. Right? And then, hanggang sa bumalik ako sa 3 chapters a day. Then sometimes, I read 2 chapters a day, but mas nakukuha ko siya ng paulit-ulit 1 chapter a day. Right? So you can do it because you have the Spirit of God. And you are born again spirit. Amen? Ang kinakain po ng born again spirit, Word of God. Ang iyong spirit na anak ng Diyos, na born again, na kasama ng Holy Spirit, hindi ho kumakain ng kanin at ulam yan. Kung hindi ka magbabasa ng Word of God, ano ang kakainin ng iyong spirit? Ang kakainin ng iyong soul, ng iyong mind, ng iyong emotion, puro mundo na naman. Then you will watch television, 1 hour, 2 hours, and then you will use your Facebook, you will use your cell phone, 1 hour, 2 hours. And then,
Sa tanghali, gano'n naman. Sa gabi, gano'n na naman. What will happen to you? It will corrupt you. Amen? So now, I'm talking to the people who will not let the devil corrupt their minds. Amen? That's why we will get into the Word of God because we will take God at His Word. Amen? Is that amen? Alright? So mga kapatid, lahat ng kadahilanan alisin natin because that is unbelief. You said, I trust God. But when it comes to reading the Word of God, ang dami natin dahilan, do you really trust God? And so today, okay, everyone, I encourage you, buy your own notebook. Magandang notebook para sa salita ng Diyos. Is that amen? Right? And for your discipline, you can talk to your cell leader and you say, I will be accountable to you. Magpapacheck ako ng journal sa'yo. Now, what is that? Bakit meron discipline? Right? Kasama po yan sa disciple. The word discipline from disciple, sabi ni Jesus, make disciple. Amen? So, anong ginawa ni Jesus sa mga disciples? Often, kinokorek sila ni Jesus, tinuturuan sila, nire-rebuke sila minsan. Why? Discipline. That is discipleship. Amen? Sino magbe-benefits? Si Jesus, ikaw ang magbe-benefits. Amen? Alright, I will pray for you. Let's pray. Father in heaven, we take you at your word. Whatever you said in the scripture, Lord, naroon kami, Panginoon. Hindi kami aalis doon. Ano man ang sabihin ng mga tao na para bang kala nila, alam nila ang Bible, pero wala sa scripture ang kanilang mga pinagsasabi, kahit Christian sila, hindi kami maniniwala sa kanila. Ang pinaniniwalaan namin ay nakasulat sa Biblia. And Lord, ganyan din po, we will not believe sa lahat nga po ng lies ng media. Sa lahat po, Panginoon, ng mga kasabihan ng mga tradisyon. At lahat po, Panginoon, ng sinasabi ng religion. Lahat yon ay hindi namin tinatanggap. Isa lang ang tinatanggap namin, Panginoon, kung ano ang nakasulat sa iyong salita. And Lord, purify your people. As you prayed, Lord Jesus Christ to the Father in John 17, ang sabi mo, sanctify